Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1351. Ang Nirvana Fire ay iba sa All Creations Force. Tulad ng vital energy, mauubos ito. Tingnan natin kung gaano kakatagal. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang nilalaro niya ang kanyang huling trump card. Luo, wala pa akong magandang laban simula nang mag-mutate ako. This time, ipapakita ko na sayo ang lakas ko ngayon. Humajijek si Luo. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan nang sunod-sunod na lumitaw ang kanyang mga doppelganger. Dati, ang ilan sa kanyang mga doppelganger ay mga ilusyon, ang ilan ay mga energy doppelganger, at isa lamang sa kanila ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit ngayon, sa kanyang 108 doppelgangers, 107 sa kanila ang aktwal na nabuo mula sa spiritual chi at sa power of all creations. Secret Technique, Purifying Demonic Lotus Fire. Ang tunay na sarili ni Luo at ang 107 doppelganger ay magkasamang umatake. Nakabuo sila ng vital energy lotus flower at dinurog ito. Natutunan ni Luo ang hakbang na ito pagkatapos mag-mutate. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito. Nahulog ang malameteorite na transparent na bulaklak ng lotus. Maging si Yezuan ay nabigla sa kapangyarihan nito. Nang makita ito, hindi nang ahas si Beiyang na maging pabaya. Tinamaan niya ang kanyang palad, naghahanda na sirain ang higanting bulaklak ng lotus. Ang palad na ito ay nilagyan ng Nirvana Fire. Ito ang pinakamalakas na pag-atake ni Beiyang. Nagbanggaan ang bulaklak ng lotus at ang higanting palad. Ang dalawang malalakas na pag-atake ay nagtataboy sa isa't isa at sa wakas ay sumabog. Ang nagresultang shockwave ay sweep out at winasak ang Berserk Python at ang Divine Wood Prison. Nagulat si Beiyang. Hindi niya inaasahan na ang kilos ni Luo ay katumbas ng pinakamalakas niyang atake. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa kabutihang palad, naalis ng shockwave ang Berserk Python at ang Storm of Swords. Pansamantala siyang wala sa gulo. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto niyang wala na si Yezuan. Nasaan siya? Nanlaki ang mga mata ni Beiyang at tumingin sa paligid para hanapin si Yezuan. Hindi niya alam na dumating na si Yezuan sa likuran niya. Paghahanap ng kamatayan, mata ng assassination, pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isang gintong apoy na dragon ang umungal at nilamon si Beiyang. Kasabay nito, nagkaroon ng matalim na laslas sa gintong apoy na dragon. Mata ng pagkasira, isang malutong na tunog ang nalunod sa dagandong ng apoy na dragon. Gayunpaman, ang Eye of Destruction na ito ay nasugatan si Beiyang. Ginamit ni Yezuan ang Eye of Revelation para makita na si Beiyang ay nagsakripisyo ng braso para makatakas. Ngayon lang, para harapin ang pag-atake ni Luo, naubos ni Beiyang ang malaking halaga ng Zinchi at Nirvana Fire. Kasunod nito, ang palihim na pag-atake ni Yezuan ay nagpabagal sa kanyang reaksyon ng isang beat, na naging dahilan upang hindi sapat ang kanyang Zinchi. Ang kanyang depensa ay unang nabasag ng gintong apoy na dragon, pagkatapos ay ang isang braso niya ay pinutol ng Eye of Annihilation. Ang ilang ikapitong yugto ng Fragmentation Realm Martial Artist ay talagang pinilit siya, isang Nirvana Realm Martial Artist, sa ganoong estado. Naging matagumpay na ito, tuldok. Habang nabigla pa si Beiyang, ang 108 figure sa himpapawid ay biglang naging golden flashes at inatake si Beiyang. Ang 108 Luo na ito ay hindi gumamit ng 9 flash ng Samsara, ngunit ang ordinaryong Demon Fox Flash. Gayunpaman, sa 108 Luo, 107 sa kanila ay mga totoong avatar ng enerhiya. Kahit na sila ay namatay, ang mga Luo ay hindi masasaktan. Damn it, Nirvana Fire. Mabilis na inipon ni Beiyang ang kanyang vital energy at nag-set up ng Nirvana Fire defense sa paligid ng kanyang katawan. Pagkatapos, ang mga clone ng vital energy ay bumagsak dito at nasunog hanggang sa abo. Ang depensa ng Nirvana Fire ay hindi maaaring sirain ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, may pamamaraan si Yezuan para kontrahin ang ganitong uri ng enerhiya. Mata ng pagkasira, bam! Ang proteksyon ng Nirvana Flames ay talagang sinira ni Yezuan. Kaagad pagkatapos, pumasok ang isang maliit na figure.
Swish! Isang malutong na tunog ang umalangaw habang ang proteksyon ng Nirvana Flames ay naglaho ng walang bakas, at ito ay ganap na naglaho. Ang ulo ni Beiyang ay pinutol ni Luoluo at inihagis sa hangin. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Pinatunayan ng system notification na napatay si Beiyang. Isang Nirvana stage powerhouse ang bumagsak ng ganoon. Bagamat si Beiyang ay isang elite ng Nirvana realm, kakatapos lang niya at kailangan ng kahit ilang araw o kahit kalahating buwan para pagsamahin ang kanyang lakas. Sa makatuwid, ang kanyang lakas ay itinuturing na pinakamahina sa mga elite ng Nirvana realm. Iyon ang dahilan kung bakit nagtulungan si Ye Zuan para patayin siya. Kung hindi, kailangan niyang lumaban sandali para patayin siya. Agad na sumugod si Ye Zuan at kinuha ang katawan ni Beiyang at ang interspatial ring. Maaari niyang itapon ang katawan sa manlalaman. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang katawan ng isang Nirvana realm elite. Ding! Nakalusot ang host. Sa kasalukuyan, nasa ikawalong baitang siya ng fragmentation realm. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Sa kasalukuyan, nasa ikawalong baitang siya ng fragmentation realm. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Sa kasalukuyan, siya ay nasa ikasyam na baitang ng fragmentation realm. Si Beiyang ay talagang nakakuha ng ilang magagandang bagay, ngunit ang hindi inaasahan ni Ye Zuan ay mayroon talagang isang tier 5 heavenly artifact sa kanila. Sa kasamaang palad, si Beiyang ay hindi mahilig gumamit ng mga espada, kaya hindi niya ito ginamit. Sa pagkakataong iyon, sinamantala siya ni Wei Zhenchen. Alam ni Beiyang na ang Zuanming Duo Demons ay ipinasa sa isang tao sa Earthfiend Island. Gayunpaman, hindi nag-alala si Ye Zuan. Hanggat pumunta siya sa Earthfiend Island, magagamit niya ang kanyang Eye of the Soul para malaman. Gayunpaman, bago siya pumunta sa Earthfiend Island, narinig niya ang isa pang notification ng system. Ding! The Devourer has successfully evolved. Matapos makakain ng napakaraming bangkay, sa wakas ay nagtagumpay ang manunukob na hayop sa pagsulong. Gayunpaman, nang makita ni Ye Zuan ang karanasan ng Intermediate Devouring Beast na sumusulong sa High Devouring Beast, hindi siya nakaimik. Ang karanasang kinakailangan upang mag-evolve mula sa isang mababang antas hanggang sa isang kalagitnaan ng antas ay mas mababa sa isang 10,000 ng karanasang kinakailangan upang mag-evolve mula sa isang kalagitnaan ng antas patungo sa isang mataas na antas. Naalala ni Ye Zuan na nang makuha niya ang mababang antas na Devourer, siya ay nasa ika-4 na yugto ng Fragmentation Realm. Kasabay nito, ang mababang antas na Devourer ay mayroon ng 80% ng karanasang kinakailangan para mag-evolve. Pagkatapos, nakalusot siya mula sa ika-4 na yugto ng Fragmentation Realm hanggang sa ika-8 yugto ng Fragmentation Realm. Hindi niya alam kung ilang bangkay na ang itinapon niya sa manlalaman. Gayunpaman, ang mababang antas na Devourer ay nadagdagan lamang ang kanyang karanasan ng 20%. Malinaw na napakalaki ng karanasang kinakailangan para mag-evolve mula sa isang mid-level na Devourer patungo sa isang high-level na Devourer. How scary! This Devourer has probably existed for many years. It's not easy to increase its experience to 80%. Forget it, hindi ko na itutuloy ang pagpapakain nito. Inisip ito ni Ye Zuan at gumawa ng desisyon. Lumamon. Ding! Nak-A ng host ang isang mid-level na Devourer. Nakakuha ka ng 2 Devour Points. Tumunog ang system notification. Masyadong marami ang karanasang kailangan para i-evolve ang isang mid-level na Devourer sa isang high-level na Devourer. Alam ni Ye Zuan na hindi niya maapula ang malapit na apoy. Kaya naman, nilamon niya ang manlalaman ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, nakakuha siya ng 2 pang Devour Points. Isang Devour Point na lang at maaari ko ng pagsamahin ang Divine Tree of Life Bloodline sa Gemini Bloodline at manganak ng bagong Bloodline. Kabanata 1352. Natipon na ni Ye Zuan ang lahat ng 6 na linya ng dugo. Higit pa rito, lahat ng 6 na Bloodline ay na-upgrade sa pinakamataas na antas. Kung gusto niyang i-upgrade pa ang mga ito, kailangan niyang pagsamahin ang mga ito. Gayunpaman, kulang pa rin siya ng isang Devour Point. Kaya naman, pinag-iisipan niya kung hihintayin niya ang susunod na random mission na lumitaw o may gagawin pa. Halimbawa, ang pagbawi sa kanyang mga kakayahan. Ang Megatron ay mayroon lamang isang kasanayan ngayon, ito ay ang Blade Storm.
Ang kasanayang ito ay mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti. Ang Old Tree ay may dalawang kasanayan. Ang isa ay Berserk Python Sweep at ang isa ay Divine Wood Treason. Nagmuni-muni si Yezuan sa kanyang puso at sa wakas ay gumawa ng desisyon. Ang Divine Wood Treason ay hindi isang magandang kasanayang gamitin. Kung tutuusin, lumalaban siya sa antas niya. Sa makatuwid, ang Divine Wood Treason ay karaniwang ginagamit kasabay ng Berserk Python Sweep. Medyo sayang naman. Sige, babawiin ko muna ang Divine Wood Treason. Pagkatapos gumawa ng desisyon, ginawa kaagad ni Yezuan ang sinabi sa kanya. Binawi niya ang isang kasanayan at nakakuha ng isang DevR point. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasanib ng Bloodline. Ding! Ang Divine Wood Treason ay matagumpay na nabawi. Ang host ay nakakuha ng isang DevR point. Nang tumunog ang system notification, sumulyap si Yezuan sa panel. Sa sandaling ito, nakakuha siya ng 3 DevR points. Susunod, magpapatuloy siya sa pinakamurang suporta sa Bloodline Fusion. Iniisip niya kung anong Bloodline ang lalabas. Ding! The Tree of Life Bloodline and Gemini Bloodline are fusing. 3 DevR points ang kailangan. Confirm. Nang marinig ito, huminto sandali si Yezuan bago sumagot, kumpirmahin. Ding! Nagsisimula na ang Bloodline Fusion. Ding! Ang Bloodline Fusion ay nasa 10%. Ding! Ang Bloodline Fusion ay nasa 20%. Ding! Ang Bloodline Fusion ay nasa 80%. Ding! Ang Bloodline Fusion ay nasa 70%. Napabuntong hininga si Yezuan at nakaramdam ng kaunting kaba. Ang Bloodline Fusion System ay random. Naisip niya na makikita niya ang epekto ng bagong Bloodline pagkatapos ng fusion para maging handa siya sa pag-iisip. Ding! Ang Bloodline Fusion ay nasa 100%. Bloodline Fusion. Nakuha na ng host ang Immortal Phoenix Bloodline. Gusto mo bang i-fuse agad ito? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Anong mga bagong kakayahan ang mayroon ng Immortal Phoenix Bloodline? Kaagad, sumagot siya, oo. Ding! Immortal Phoenix Bloodline Fusion. Nag-prompt ang system. Nag-aapoy si Yezuan sa pagkabalisa. Nagmamadali siyang sumulyap at napagtanto na ang expansion column ng kanyang Oiliary Bloodline at Oiliary Bloodline ay nagsanib. Ngayon, ang kanyang Oiliary Bloodline ay tinawag na Immortal Phoenix Bloodline. Ang Bloodline Fusion System ay isang pagsasanib ng dalawang linya ng dugo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, magkakaroon ito ng kakayahang pagsamahin ang unang dalawang linya ng dugo. Dalawa lang ang paraan para isulong ang bloodline ng Immortal Divine Phoenix, at napakasimple nila. Undying Doppelganger, kasalukuyang. Mayroong 3 doppelganger. Ang dual fusion ay nagpapataas ng husay sa pakikipaglaban ng 60%. Ang triple fusion ay nagdaragdag ng husay sa pakikipaglaban ng 80%. Kung mamatay ang isang doppelganger, maaari mong gamitin ang DevR points para buhayin ito. Panipi. Fiery Rebirth, sobrang bilis ng pagbawi at paglaban sa lason. Pinapataas ang paglaban sa sunog at ang kapangyarihan ng mga kasanayan sa sunog. Ang Immortal Phoenix Bloodline ay nagkaroon din ng epekto ng paglikha ng mga clone, na tinatawag na Immortal Clone. Sa madaling salita, si Yezuan ay maaari pa ring magkaroon ng isang orihinal na katawan at 2 clone. Maaari rin niyang pagsamahin ang mga clone upang madagdagan ang kanyang lakas sa labanan. Pinakamahalaga, kung ang isang doppelganger ay namatay, maaari niyang gamitin ang DevR points para buhayin ito. Sa unang pagkakataon na binuhay niya ang isang doppelganger, isang DevR point lang ang kailangan niya. Naalala ni Yezuan na bago ang Gemini Bloodline Fusion, ang dual fusion ay magpapataas ng husay sa pakikipaglaban ng 50%. Ang triple fusion ay magtataas ng husay sa labanan ng 60%. Ngayon, ang dalawahang pagsasanib ng Immortal Phoenix Bloodline ay nagpapataas ng husay sa pakikipaglaban ng 10%. Ang triple fusion ay nagpapataas ng kahusayan sa labanan ng 20%. Para sa rutang Fiery Rebirth, mayroong 2 karagdagang epekto. Ang isa ay paglaban sa sunog, at ang isa ay ang kapangyarihan ng mga kasanayan sa sunog. Nangangahulugan ito na ang Peerless Flame Dragon Slash at Double Dragon Roar ni Yezuan ay mas malakas kaysa dati.
Dati, hiwalay ang recovery speed at poison resistance ng Sacred Tree of Life bloodline. Sila ay dalawang ruta ng pagsulong. Ngayong pinagsama ang mga ito, may dalawang karagdagang epekto. Ito ang bagong bloodline pagkatapos ng bloodline fusion, ang Immortal Phoenix bloodline. Great, this is great. Dalawa lang ang advancement route. Kung makakakuha ako ng mas maraming DevR points sa hinaharap, mapapahusay ko ang alinman sa mga ito at mapataas ang aking husay sa pakikipaglaban. Tuwang-tuwa si Yezuan. Mayroong 4 na ruta ng pagsulong para sa Sacred Tree of Life bloodline at Gemini bloodline. Ngayon, 2 na lang na napaka-convenient. Gayunpaman, para sa ruta ng pagsulong ng Immortal Doppelganger, kailangan niyang umabant ng 3 beses bago siya makakuha ng bagong Doppelganger. Ito ay medyo walang magawa, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa nakaraang 5 DevR points upang i-condense ang isang Doppelganger. Pagkatapos, tumutok siya sa Immortal Phoenix bloodline at nalaman na ito ay isang Immortal level na bloodline. Isa pang Immortal, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Old Immortal Tianju, Fairy Liu Li, Immortal level bloodline. Sa kanyang nakaraang buhay, narinig niya ang tungkol sa mga immortal na mga nasa Heavenly Court. Hindi kaya may mga immortal din sa mundong ito. Kalimutan mo na to, hindi ko muna iisipin sa ngayon. Nasa Void Breaking Realm lang ako ngayon, ano pa ba ang iniisip mo? Umiling si Yezuan at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Ngayong pinagsama na niya ang dalawang Oiliari bloodline, maaari na lang siyang magkaroon ng isang Oiliari bloodline ngayon. Kung gusto niya ng isa pa, kailangan niyang palawakin ang Oiliari bloodline. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan ang kapangyarihan ng Immortal Divine Phoenix bloodline, sabik siyang pagsamahin ang dalawang bloodlines. Iniisip niya kung anong uri ng makapangyarihang bloodline ang makukuha niya kung pagsasamahin niya ang bloodline ng Beast God at ang bloodline ng Heavenly Eye. Gayunpaman, ang pagsasama sa Oiliari bloodline ay nangangailangan ng 3 DevR points. Ngunit ang pagsasama ng bloodline ay nangangailangan ng higit sa 3 DevR points. Kahit nabawiin niya ang Sword Storm ni Wei Zhenchen at Wild Python Sweep ng Old Tree, kakailanganin lang niya ng 4 na DevR points. Hindi sapat na pagsamahin ang dalawang linya ng dugo. Oras na para pumunta. Tumingin si Yezuan sa hilaga. Sinira niya ang kawalan at nakarating sa Earthfiend Island. Nakarating na siya sa Earthfiend Island, ngunit nagkataon na nagpadala si Wei Zhenchen ng balita na bumalik na si Beiyang, kaya nabasag niya ang kawalan at bumalik. Sa ngayon, ang aking Bladestorm at Wild Python Sweep ay nasa cooldown, ngunit nakalusot na ako sa ika-8 yugto ng Fragmentation Realm, kaya may kumpiyansa akong harapin ang isang Nirvana Realm Martial Artist. Kailangan kong mahanap ang lokasyon ng Mysterious Nether Duo Demon sa lalong madaling panahon, baka umalis sila muli. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Tumalon siya sa hangin at lumipad patungo sa Earthfiend Island na nasa harapan niya. Medyo kakaiba ang terrain dito. Halatang nasa Holy Land, pero may dagat. Ang lugar sa dagat na ito ay tinawag na Unfrozen Sea Area, na nangangahulugang hindi ito magyayelo, kahit na ginamit niya ang All Creations Force. Bukod dito, mayroong isang hindi nakikitang puwersa sa lugar ng dagat na ito na pumihil sa sinumang pumasok sa paglalakad sa himpapawid. Hindi ito naintindihan ni Yezuan at direktang lumipad papasok. Gayunpaman, nang lumipad siya palayo sa dalampasigan, bigla siyang nakaramdam ng matinding pressure. Kabanata 1353, N. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Lumutang ang buong katawan niya sa dagat. At the same time, na-realize niya na may flight restriction array pala dito. Young man, may flight restriction array sa Unfrozen Sea region. Kung gusto mong pumunta sa Earthfiend Island, kailangan mong sumakay ng bangka. Isang matandang figure ang dumating mula sa malayo. Lumingon si Yezuan at nakitang isang matandang lalaki na nangangisda. Hindi niya pinansin ang sinabi ng matanda. Pagkatapos, na-activate niya ang kanyang true energy at all creation's powers. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi niya kayang i-freeze ang tubig dagat. Kakaiba yun. Labis na nagulat si Yezuan. Ang kapangyarihan ng all creations ay maaaring maging apoy, kidlat, at iba pang anyo. Ngayon, hindi na nila kayang i-freeze ang tubig dagat. Talagang may mali sa rehiyong dagat na ito. Tinatawag itong Unfrozen Sea region. Mukhang hindi ito gagana.
Nag-isip sandali si Yezuan. Pagkatapos, kumuha siya ng maliit na bangka mula sa kanyang devouring space at naghanda na itulak ito patungo sa Earthfiend Island. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagpatuloy ang matanda, bata, maraming whirlpool sa pagitan ng lugar na ito at ng Earthfiend Island. Kahit na ang mga martial artist ng Nirvana Realm ay malamang na mamatay kung sila ay sinipsip. Tanging mga bihasang boatman lang ang makakaiwas sa mga whirlpool na ito. Whirlpools, Nirvana Realm. Nang marinig ito ni Yezuan, medyo nagulat siya. Hindi kaya siya nakatakas mula sa isang whirlpool matapos masipsip. Maging ang mga martial artist ng Nirvana Realm ay malamang na mamatay. Ito ay masyadong pekeng. Gayunpaman, ang matandang ito ay parang nagsasabi ng totoo. Hindi maiwasan ni Yezuan na lumingon para tingnan. Sa isang tingin, nagulat si Yezuan. Ngayon lang niya nakita na ang matandang nangangisda ay nasa ikapitong yugto pa lamang ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, hindi niya makita sa pamamagitan niya ngayon. Nirvana Realm. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Hindi siya makapaniwala. Noong una, siya ay nasa ikapitong yugto ng Fragmentation Realm. Ngayon, nasa Nirvana Realm siya. Saan nanggaling ang matandang ito? Senyor, totoo ba ang sinabi mo? Hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Tama, kung hindi ka naniniwala, maaari kang magtanong sa paligid. May daungan sa silangan na espesyal na ginagamit upang makarating sa Earthfiend Island, sagot ng matanda. Salamat. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya at pagkatapos ay ginamit ang kanyang strength of all things para itulak ang bangka sa pampang. Pagkatapos, tumungo siya sa daungan na binanggit ng matandang mangingisda. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa daungan. Ang daungan na ito ay tinawag na Earth Emanations Harbor. Bukod sa pagpunta sa Earth Emanations Island, maaari ding tumawid sa Unfrozen Sea Region. Gayunpaman, ang mga barko na maaaring tumawid sa Unfrozen Sea Region ay lumitaw lamang isang beses sa isang buwan. Nang makarating si Yezuan sa daungan, agad na may lumapit sa kanya at nagtanong kung papunta siya sa Earth Emanations Island. Matapos tumanggo si Yezuan, iniulat ng kabilang partido ang presyo. Ang maliit na halagang ito ay walang halaga kay Yezuan. Ang Earth Emanations Island ay talagang isang paksayon na katulad ng isang sekta. Gayunpaman, ang panlabas na isla ay maaaring gamitin bilang isang lugar para sa iba upang manatili. Kaya naman, kahit sino ay maaaring pumunta sa Earth Emanations Island hanggat mayroon silang pera. Ang boatman na natagpuan ni Yezuan ay may 3 taong karanasan at hindi kailanman nagkamali. Siyempre, hindi rin ito 100% ligtas. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagong whirlpool ay lilito sa Unfrozen Sea Region paminsan-minsan. Kung sila ay nagkataong bumuo ng isa sa ilalim ng kanilang mga paa, maaari lamang nilang sisihin ang kanilang malas. Mayroong 2 iba pang mga disipulo ng Earth Emanation Sect na naglalakbay kasama si Yezuan. Pareho silang nasa ikapitong yugto ng Fragmentation Realm. Hindi rin sila matanda, pareho silang nasa 20s at malamang na mga alagad ng sekta sa labas. Sa sandaling sumakay sila sa barko, kinokontrol sila ni Yezuan nang walang nakakapansin. Hindi lang iyon, maging ang boatman sa ikapitong yugto ng Fragmentation Realm ay kontrolado ni Yezuan. Napakaliit ng barkong ito, tutal, 4 na tao lang ang pwede nitong upuan. Higit pa rito, sa Unfrozen Sea Region, mas maliit ang barko, mas ligtas ito. Mas madaling maiwasan ang mga whirlpool. Pagkatapos maglayag ng barko, naglabas si Yezuan ng 2 larawan mula sa kanyang devouring space. Sila ay mula sa Zuanming Duo. Nakita niyo na ba silang 3 kanina? Tanong ni Yezuan. Ang 2 disipulo ng Earth Emanation Sect ay umiling. Gayunpaman, nagningning ang mga mata ng boatman habang sinabing, nakita ko na sila. Parang dinala sila ng aking ama sa Earth Emanations Island. Ang iyong ama. Nang marinig ito, pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong, nasaan ang iyong ama? Nauna nang umalis ang tatay ko ng 1 oras kaysa sa akin. Dapat nakarating na siya sa Earth Emanations Island ngayon pa lang. Sagot ng nasa katanghaliang gulang na boatman. 1 oras. Lumingon si Yezuan at tumingin. Ang Earth Emanations Harbor ay hindi malayo sa Earth Emanations Island. Bakit kailangan nila ng 1 oras para makarating? Originally, it would only take about 10 minutes.
However, there was a huge whirlpool along the way. That's why we have to take a long route, sagot agad ng middle-aged boatman. Sige, pagdating natin sa Earth Emanations Island, hanapin mo agad ang tatay mo. Tumango si Yezuan at iniba ang paksa. Bakit hindi nag-freeze ang tubig dagat sa unfrozen sea region? Meron ding flight restriction array. Nabalitaan ko na kahit ang Nirvana Realm martial artists ay malamang namamatay kapag nasipsip sila sa whirlpool. Hindi nagyayelo ang tubig dagat at hindi ka makakalipad. Hindi rin ako sigurado. Gayunpaman, narinig ko na ang whirlpool ay nilikha ng ilang makapangyarihang heaven-connecting beasts. Nagtago sila sa whirlpool sa ilalim ng dagat. Kahit anong buhay na bagay na masipsip ay lalamunan nila, sagot ng nasa katanghaliang gulang na bangka. Nakikita ko, agad na naintindihan ni Yezuan. Naisip niya na ang mga whirlpool ay natural na nabuo. Sa unfrozen sea region, habang lumalalim ka, mas bumibigat ito. Nabalitaan ko na kahit ang mga martial artist ng Nirvana Realm ay mahuhulog sa ikasyam na yugto ng Fragmentation Realm pagkatapos ng pagsisid ng 10,000 metro, lalo na ang ibang tao, patuloy ng nasa katanghaliang gulang na boatman. Kung gayon, hindi tayo tatakbo sa mga whirlpool na ito, di ba? Nag-aalalang tanong ni Yezuan. Ang mga whirlpool na ito ay nilikha ng heaven-connecting beasts. Kung ito ay isang Nirvana Realm heaven-connecting beast, kahit siya ay mahihirapang makatakas. Kapag nangyari iyon, lalamunan siya. Master, huwag kang mag-alala. May pattern ang whirlpool beast sa ibaba kapag lumipat sila ng pwesto. Hinulaan ng mga martial artist ng Earth Emanation Sect na wala ng malalaking whirlpool sa susunod na mga araw, mataimtim na sabi ng nasa katanghaliang gulang na boatman. Mabuti naman, tumango si Yezuan. Sa totoo lang, masama ang kutob niya dito. Marahil ay dahil nasa unfrozen sea region sila. Umaasa siya na walang mangyayari. Buti na lang at hindi nangyari ang capsize na kinatatakutan niya. Matagumpay na dinala siya ng nasa katanghaliang gulang na boatman sa lahat ng malaki at maliliit na whirlpool at matagumpay na nakarating sa Earth Emanations Island. Nasaan ang iyong ama? Pagkatapos bumaba, direktang nagtanong si Yezuan. Pinagmasdan ng nasa katanghaliang bangka ang kanyang paligid at umiling. Wala si Father, baka may kasama siyang iba. Iba ang ruta papunta sa Earth Emanations Island sa rutang tinahak namin nung umalis kami. Kung ganun, kalimutan mo na. Bumantong hininga si Yezuan at sinabi sa dalawang disipulo ng Fragmentation Realm Earth Emanation Sect sa ikapitong yugto, dalhin mo ako sa Earth Emanation Sect. Oo, ang dalawang alagad ng Earth Emanation Sect ay tumango at umalis sa daungan, papasok sa kagubatan. Kasunod nito, pinaalis ni Yezuan ang isa sa mga disipulo habang binabalak niyang itago ang sarili bilang disipulong iyon at pumasok sa Earth Emanation Sect upang imbestigahan ang Zuanming Duo Demons. Ang Earth Emanation Sect ay isang puwersa na maaaring tumugma sa Firecloud Palace. Marami silang Nirvana Realm martial artist at may mayaman silang pundasyon. Kabanata 1354. Nang marinig ni Yezuan ang disipulo sa tabi niya na binanggit ang Earth Fiend Elixir, likas niyang hinanap ito at napagtanto na hindi ito mapapalitan. Gayunpaman, mayroon siyang recipe upang pinuhin ang Earth Fiend Elixir. Ang Earth Fiend Elixir ay pino mula sa aura ng kakaibang Heaven-Reaching Beast. Ang Heaven-Reaching Beast na ito ay tinatawag na Earth Fiend. Ang aura na inilalabas nila ay tinatawag na Fiend Chi. Kung ang isang ordinaryong tao ay nahawahan ng Fiend Chi, ito ay mabilis na makakaapekto sa kanilang pag-uugali. Panipi. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang katotohanan na maaaring pinuhin ng Earth Fiend Sect ang Earth Fiend Elixir ay nangangahulugan na mayroong Heaven-Reaching Beast sa Earth Fiend Sect. Gayunpaman, ang Heaven-Reaching Beasts tulad ng Earth Fiend ay lubhang mapanganib. Kadalasan mayroong mga sekta na hindi naprotektahan ng maayos ang kanilang mga sarili at nahawahan ng Fiend Chi, na nagiging sanhi ng pagpatay sa bawat isa sa buong sekta. Sa sandaling ito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Yezuan. Hanggat maaari niyang mahuli ang isang Earth Fiend, maaari niyang dalhin ito sa planting space upang linangin. Pagkatapos, makakagawa siya ng walang katapusang supply ng Earth Fiend Elixir. Hindi niya kayang ubusin ang mga elixir na ipinagpalit sa planting space. Gayunpaman, maaari niyang pinuhin ang mga elixir sa kanyang sarili. Sa madaling salita,
ang Earthfiend Elixir ay kapaki-pakinabang din sa kanya. Habang iniisip niya ito, dinala siya ng disipulo sa Earthfiend sect. Gayunpaman, nang malapit na silang makarating, napagtanto nila na ang Earthfiend sect ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Sa di kalayuan, tuloy-tuloy na ang malalakas na pagsabog at hiyawan. Pwede ba? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Iniisip lang niya ang problemang ito. Nandito kaya ito ngayon? Kung totoo man, ang swerte niya talaga. Fair na. Kaagad, binilisan ni Yezuan ang kanyang lakad. Pagdating niya, nakita niya talaga ang isang magulong Earthfiend sect. Lahat ay nagpapatayan. Nagkalat ang lupa ng mga bangkay at tuloy-tuloy ang mga hiyawan. Kasabay nito ay ang mga mayabang na tawanan. Hahaha, Senior Kuya Chen, hindi ka ba napakalakas? Bakit ang hino mo? Guardian he, to think that you are a guardian. Hindi mo man lang matatalo ang alagad ko. Bakit hindi mo na lang ipapatay ang sarili mo? Nakabisado ko na ang 36 Swords of Awakening. Kahit na ang mga disipulo sa loob ng sekta ay papatayin ng aking espada. Ako ang magiging pinakamalakas na tao sa Earthfiend sect. Ang mga mayabang na boses ay nahulog sa tainga ni Yezuan. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Yezuan. Nangyayari talaga ang nahulaan niya kanina. Siyempre, ang nagpasigurado sa kanya ay ang walang anyo na aura na pumupuno sa buong Earthmala sect ay ang Baleful Chi. Ang Earthfiend sect ay nababalot na ng masamang aura. Malamang naapektuhan nito ang mental state ng lahat. Kasabay nito, masasabi rin ni Yezuan na ito ang Berserk Aura. Ito ay isang aura na maaaring magpagalit, magagalitin, at maging barbaric. Bukod dito, naroon din ang aura ng galit, ang aura ng pagkalito, ang aura ng puot, ang aura ng pagdududa, ang aura ng takot, at ang aura ng pagmamataas. Mayroong 7 sa kabuuan. Kung ikukumpara, ang Berserk Chi ang pinakanakakatakot sa 7 evils. Ito ay dahil kapag ang isip ng isang tao ay naapektuhan ng masamang aura na ito, hanggat mayroong isang tao sa paligid, sila ay lalaban hanggang sa kamatayan. Kung ikukumpara sa aura ng kabaliwan, mas maganda ang aura ng pagdududa at ang aura ng pagkalito. Eto na, ngunit ngayon na ang Earth Malevolent Sect ay sumabog na may masamang aura, tila may aksidenteng nangyari habang pinalalaki nila ang Earth Malevolent. Tumingin si Yezuan sa magulong Earth Malice Sect sa harap niya. Biglang may system notification ang tumunog sa kanyang isipan. Ding! Host has triggered a chain random mission. Ang unang round ng mission ay ang linisin ang Earth Malice Sect martial artists na nadungisan ng Berserk Aura. Mayroong 1,000 sa kanila. Ang requirement ay hindi dapat mas mababa ang realm ng martial artist sa ika-7 level ng Fragmentation Realm. Ang time limitation realm ay 10 minuto. Matapos marinig yun, nang inig si Yezuan. Talagang nag-trigger na naman siya ng chain random mission. Ito ay mahusay. Hindi bababa sa 1,000 sa kanila ang hindi makakalaban sa ika-7 antas ng mga martial artist ng Fragmentation Realm Earth Malice Sect. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Agad na bumaril ang kanyang figure. Si Luoluo, Wei Zhenchen, at ang lumang puno ay sunod-sunod na lumitaw. Bukod doon, ginamit din niya ang kanyang Eye of the Soul para kontrolin ang ilang ika-9 na antas ng mga tagapagtanggol ng Fragmentation Realm Earth Malice Sect. 10 minuto. Masyadong mahaba iyon. Si Wei Zhenchen ay nasa ika-9 na antas ng Fragmentation Realm. Talagang effortless para sa kanya na pumatay ng 7th and 8th level martial artists. Bagamat ang Old Tree ay nasa ika-7 antas pa rin ng Fragmentation Realm at hindi kayang harapin ang mga 9th level martial artists, hindi naging problema para sa kanya ang pakikitungo sa ilang lower level na martial artist. Para kay Luoluo, hindi na kailangang sabihin. Sa kanyang 9 na buntot, kailangan niya lamang ng isang sulyap upang maakit ang ika-8 antas ng martial artist. Sa ilang segundo, ang kampo ni Yezuan ay may mahigit 50 katulong. Sa isang maikling sandali, ang unang round ng random na misyon na ito ay natapos. Ding! Nakumpleto na ng host ang unang round ng chain random mission. Ding! Na-trigger na ang second round ng chain random mission. Patayin ang 3 elder ng Earth Malice Sect na nabahiran ng aura ng kabaliwan. Nang marinig iyon, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Ang mga elder ng Earth Malice Sect ay nasa Nirvana Realm. Gusto niya talagang patayin silang 3. Tumingin si Yezuan at labis na nagulat.
Napagtanto niya na ang oras ng misyon ay ang unang round, at mayroon na lamang bahagyang higit sa 9 na minuto ang natitira. F***, pinatay ang 3 elder ng Nirvana Realm sa loob ng 9 na minuto. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, nakapasok siya sa ika-8 antas ng Fragmentation Realm. Kung hindi, tiyak na hindi niya magagawa ang misyon na ito. Hindi tama yan. Ngayong nabahira na rin ng aura ng kabaliwan ang mga matatanda, naapektuhan na ang kanilang mga isipan. Mabagsik lang silang umatake, pero nakakapuslit ako sa kanila. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang aura ng kabaliwan na ito ay hindi makakaapekto sa kanya. Maging si Luo at ang iba pa ay hindi problema, pabayaan siya. Kung ang aura ng hinala ay pumutok sa oras na ito, ang lahat ay magiging kainahinala sa isa't isa at imposibleng makalusot sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito ay ang aura ng kabaliwan. May 2 Nirvana Realm aura doon. Nilingan ni Yezuan ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Agad naman siyang sumugod. Ang 2 Nirvana Realm Elder na ito ng Earth Malice Sect ay malamang na nag-aaway. Sa ganitong paraan, maaaring makalusot si Yezuan sa kanila. Hahaha, Elder Q, hindi ka ba nauna sa Nirvana Realm kaysa sa akin? Bakit ang hina mo ngayon? Kuya Lin, nabahiran ka na ng aura ng kabaliwan. Kailangan mong kumalma sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magugulat ka. Payo ng isang matandang lalaki habang siya ay umatras. Medyo nagulat si Yezuan nang marinig niya ito mula sa malayo. Ang Elder Q na ito ay talagang hindi naapektuhan ng aura ng kabaliwan at may malay pa rin. Gayunpaman, naisip niya na hindi na makakatagal si Elder Q. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang ipagtanggol ang mga pag-atake ni Elder Lin at ang aura ng kabaliwan sa parehong oras. Higit sa lahat, kailangan niyang maging maingat laban sa iba pang matatandang nawalan ng malay. Kung siya ay napapaligiran, tiyak na mamamatay siya. Ang isip ni Elder Q na ito ay hindi apektado ng aura ng kabaliwan. Medyo nag-alinlangan si Yezuan. Akala niya ay 2 matanda ang nawala ng isip na nag-aaway. Hindi niya inaasahan na isa lang pala. Bukod pa rito, makatuwiran pa rin ang Elder Q na iyon. Mahihirapan siyang umatake. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang muffled sound ang biglang dumating mula sa malayo. Tinamaan si Elder Q ng suntok ni Elder Lin. Matapos ang pagluwa ng isang bibig ng dugo, siya ay pinalipad. Kabanata 1355, Lin Heng, papatayin kita. Biglang umungal si Elder Q at umaban. Sa isang kisap mata, para siyang naging ibang tao. Siya ay naging lubhang marahas. Nang makita ito, nawala ang pag-aalinlangan ni Yezuan. Tila naapektuhan din si Elder Q ng nakamamatay na aura. Dahil iyon ang kaso, papatayin niya silang 2. Agad siyang sumilip sa likod ni Elder Lin. Nasa ika-8 yugto pa lamang siya ng Fragmentation Realm. Natural, hindi siya seseryosohin ng 2. Dahil dito, ang success rate ng kanyang sneak attack ay kasing taas ng 80%. Bagamat imposibleng lumipad sa Unisea Ocean Domain, posible ito sa Earth Demon's Island. Lumipad si Yezuan sa mababang altitude saglit bago pumuslit sa malapit na anino. Boom! 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 Matindi ang laban nina Elder Q at Elder Lin. Nagtago si Yezuan sa kadiliman, naghahanda na maglunsad ng palihim na pag-atake. Bang! Sa sandaling iyon, si Elder Q ay biglang pinalipad ng suntok ni Elder Lin. Tapos ngayon lang siya nasugatan. Understandable naman na dehado siya. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Yezuan, at 2 sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Magandang pagkakataon. Swish! Kaagad, bumaril si Yezuan na parang kanyan. Hinawakan niya ng mahigpit ang Scarlet Flame Sword sa kanyang kamay at marahas na nilaslas nang makalapit siya. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Pagkatapos sumanib sa Immortal Divine Phoenix Bloodline, ang kapangyarihan ng Unparalleled Flaming Dragon Slash ay tumaas ng husto. Ito ay malamang na maihahambing sa Double Dragon Roar mula noon. Nang marinig ang Daggendong, itinaas ni Elder Lin ang kanyang kilay. Nang lumingon siya ay napalunok na siya ng gintong naglalagablab na dragon. Whoosh! Whoosh! Nilunok ng gintong nag-aalab na dragon si Elder Lin sa tiyan nito.
Gayunpaman, ginamit ni Elder Lin ang Nirvana Fire para protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, si Yezuan ay nagkaroon ng maraming pandaraya. Pagkatapos ng malakas na putok, ang sigaw ni Elder Lin ay nagmula sa tiyan ng gintong nagninangas na dragon. May Eye of Destruction na nakatago sa tiyan ng Golden Flaming Dragon. Ang proteksyon ng Nirvana Fire ni Elder Lin ay nawasak ng Eye of Destruction, at siya ay sinunog ng gintong nagninangas na dragon. Nang mawala ang gintong nag-aalab na dragon, isa pang gintong flash ang lumitaw sa tabi nito. Swish! 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 Siyam na reincarnation flash, ika-4 na flash. Swish! Hiss! Ginamit ni Luo ang pangatlong, Samsara Flash, upang pabilisin ang kanyang bilis at putulin ang ulo ni Elder Lin gamit ang pang-4 na, Samsara Flash. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang abiso ng system ang tumunog, na naging sanhi ng pagtaas ng malaking halaga ng layunin ng pagpatay kay Yezuan. Nang tanggapin niya ang Universe Ring ni Elder Lin, maging ang kanyang cultivation ay tumaas. Dahil patay na si Elder Lin, susunod na si Elder Kyo dahil naapektuhan din siya ng Berserk Fiendish Chi. Mamatay, inilipat ni Elder Kyo ang kanyang galit kay Yezuan at sinugod siya. 100-fold Demon Fox Clone. Secret Technique, Purifying Demonic Lotus Flame. Isang malaking lotus na bulaklak ang bumaba at dumurog kay Elder Kyo. Malungkot ang mukha ni Elder Kyo habang inihagis niya ang isang malaking nagninangas na palad sa langit. Bang! Nagbanggaan ang dalawang True Kiss at gumulong ang mga shockwaves. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sila magkatugma. Bahagyang mas malakas si Elder Kyo. Ang huling beses na nag-away sina Luo at Beiyang para sa isang tabla, ito ay dahil si Beiyang ay kakapasok lang sa Nirvana Realm. Gayunpaman, nakalusot si Elder Kyo maraming taon na ang nakararaan. Maliban kung si Luo ay nakapasok sa ika-8 yugto ng Fragmentation Realm, si Elder Kyo ay mas malakas pa rin sa mga tuntunin ng lakas ng pag-atake. Gayunpaman, nang bumaba ang Purifying Demonic Lotus Flame, nakakilos na si Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Isa pang gintong nagninangas na dragon ang umungal. Ang Sword God Bloodline at ang Immortal Phoenix Bloodline ay parehong nagpapataas ng lakas ng pag-atake ng Golden Flaming Dragon. Kakagamit lang ni Elder Kyo ng Nirvana Fire at kakaunting halaga lang ang magagamit sa pagkakataong ito. Sinuntok niya ang kanyang kaliwang kamao at isang anino ng kamao ang bumangga sa gintong nagninangas na dragon. Boom! Ang gintong apoy na dragon ay sumabog, at isang gintong laslas ang lumabas mula rito. Mata ng pagkawasak. Ngayon lang natalo si Elder Lin. Bagamat naapektuhan ang isip ni Elder Kyo, hindi siya naging tanga. Swish! Ang Annihilation Slash ay dumaan sa katawan ni Elder Kyo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may backup na plano si Yezuan. Whoosh! Matapos iwasan ni Elder Kyo ang Annihilation Slash, napagtanto niya na hindi nalalayo ang tunog ng hangin. Sa halip, mabilis itong lumalapit. Rip! Isang malutong na tunog ang narinig. Ang Skyquake Sword ay direktang tumusok sa dibdib ni Elder Kyo. Pagkatapos, hindi mabilang na matutulis na spike ang umabot mula sa Skyquake Sword at tumusok sa puso at iba pang organo ni Elder Kyo sa isang salon. Path! Hindi napigilan ni Elder Kyo ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Pagkatapos ng matinding titig kay Yezuan, namuti ang kanyang mga mata at nahulog siya mula sa langit. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay muling tumaas. Sa pagkakataong ito, kung hindi ako makakapasok sa ika-9 na yugto ng Fragmentation Realm at patayin ang Earth Fiend Sect na ito, baka makakuha pa ako ng ilang Devour Points. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang mga tao ng Earth Fiend Sect ay lahat ay nahawahan ng isang marahas, nakamamatay na aura. Sila ay lubhang marahas. Kung papayagan silang umalis sa Earth Fiend Island, malamang na malipol ang mga nakapaligid na pamilya at puwersa. Gayunpaman, ang ikalawang round ng misyon ay upang patayin ang 3 matatanda ng Nirvana Realm. Ang ikatlong round ay magiging mas mahirap. Kung hindi siya nakalusot, hindi niya alam kung makukumpleto niya ito. Malaking kawalan ang mawala ang chain random mission na ito para lang sa ilang Devour Points. Forget it. Tignan muna natin.
Lumipad si Yezuan at kinuha ang Universe Ring ni Elder Q. Maraming bagay sa loob, ngunit hindi ito sapat para makalusot siya. 2 na siya sa ikalawang round ng Chain Random Mission. Ang kailangan lang niyang gawin ay pumatay ng isa pang Elder sa Nirvana Realm. Nagsimulang gumala si Yezuan. Gamit ang kanyang pambihirang pandama, mabilis niyang natagpuan ang ikatlong Nirvana Realm Elite. Ang nagparamdam sa kanya na walang magawa ay ang pangatlong Nirvana Realm Elder ng Earth Fiend Sect ay aktwal na pinapatay ang mga tagapagtanggol at piling mga disipulo ng sekta. Siya ay nagkaroon ng isang mahusay na oras pagpatay sa kanila. Hindi, Elder Go. Huwag mo akong patayin. Hindi ko. Bilis. Tumakbo ka na. Nasisiraan ka na ng bait. You bunch of brats. Lagi mong naiisip na magpakalma. Die. Tumawa si Elder Go at nagsimulang pumatay sa sobrang galit. Sa sandaling ito, lumipad na si Yezuan sa likod ni Elder Go at handa nang maglunsad ng palihim na pag-atake. Si Yezuan ay nasa ikawalong yugto pa lamang ng Fragmentation Realm. Hinahabol ni Elder Go ang dalawang elite na disipulo sa ikasyam na yugto ng Fragmentation Realm. Natural, hindi siya seseryosohin ni Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Matapos samantalahin ang pagkakataon, agad na umatake si Yezuan. Sa pagkakataong ito, 3 stack pa rin ito. Ano? Biglang lumingon si Elder Go at mabilis na naglaslas gamit ang kanyang espada. Dagandong, ang Golden Flame Dragon ay natalo, ngunit minaliit ni Elder Go si Yezuan. Whoosh! Ang Annihilation Slash ay tumama at naputol ang ulo ni Elder Go. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Na-notify ang system. Mabilis na, lumipad si Yezuan at kinuha ang Universe Ring ni Elder Go. Ang kanyang cultivation base ay tumaas. Para sa dalawang elite na disipulo ng Earth Fiend Sect na hinahabol, sila ay kinokontrol ng Eye of the Mind ni Yezuan. Kabanata 1356. Ding! Natapos ang ikalawang round ng Chain Random Mission. Ding! Na-trigger ng host ang ikatlong round ng Chain Random Mission. Patayin ang Earth Fiend Sect leader na sinapian ng Earth Fiend. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Gaya ng inaasahan, hindi ganoon kadali ang ikatlong round ng misyon. Ang Earth Fiend Sect leader ay malamang na isang second stage Nirvana Realm expert. Kung hindi makalusot si Yezuan, mahihirapan siyang lumaban sa kanya. Ang Earth Fiend ay isang kakaibang uri ng heaven-reaching beast. Ang buong katawan nito ay nabuo sa pamamagitan ng akumulasyon ng napakasamang aura. Ngayong ang Earth Fiend Sect leader ay sinapian ng Earth Fiend, natatakot akong mahihirapan akong harapin siya. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Ang mga emosyon kung minsan ay maaaring magpapataas ng lakas ng isang tao, kaya naman ang Violent Fiend aura ay napakahirap pakitunguhan. Bukod dito, hindi alam ni Yezuan kung ilan ang Violent Fiends doon. Kung mayroong iilan sa kanila, ito ay magiging mahirap. Kahit ano pa, 9 na minuto na lang ang natitira. Kung hindi ko mapatay ang Earth Fiend Sect leader sa loob ng 9 na minutong ito, magiging isang kawalan. Nag-isip sandali si Yezuan at gumawa ng desisyon. Hindi niya magagamit ang DevR points na ipinagpalit niya para sa pinakamataas na limitasyon ng kanyang layunin sa pagpatay. Luo, Wei Zanchen, Old Tree, hulihin ang ilang tao na sinapian ng Violent Fiend aura. Magsisimula ako ng patayan. Sabi ni Yezuan sa kanilang 3. Okay, sabay na sagot nilang 3. Hindi lang iyon, kasama rin ang mga eksperto sa 8th and 9th stage fragmentation realm na kinokontrol ni Yezuan at Luo. Para kay Yezuan mismo, natural na kailangan niyang hanapin ang mga elder ng Nirvana realm. Mas maganda kung makakahanap siya ng isa o dalawa. Pagdating ng panahon, madidagdagan niya ng malaki ang kanyang layunin sa pagpatay. Ang oras ay ang kakanyahan. Ang figure ni Yezuan ay kumislap habang siya ay tumangay patungo sa kailaliman ng Earth Fiend Sect. Nakikita niya ang napakaraming masasamang aura sa kaibuturan ng Earth Fiend Sect. Natatakot siya na naroon ang Earth Fiend Sect leader. Makalipas ang 10 segundo, nakaramdam siya ng ilang malalakas na aura. 3 first stage Nirvana Realm Martial Artist, isang second stage Nirvana Realm Martial Artist. Nang inag ang puso ni Yezuan. Mukhang ang pangalawang level na rebirth stage na martial artist ay ang Sect Master ng Earth Fiend Sect.
Matagal nang hindi na itatag ang Earth Emanation Sect. Kung ikukumpara sa Fire Cloud Palace, mas kaunti ang mga eksperto. Gayunpaman, maaari nilang pinuhin ang Earth Emanation Skills. Sa makatuwid, gumawa sila ng pangalawang Firmament Nirvana Realm Expert, na siya ring Sect Master ng Earth Emanation Sect. Ginamit ni Yezuan ang Eye of Revelation upang tumingin sa malayo at napansin na ang Sect Master ng Earth Fiend Sect ay nag-uutos sa tatlong unang antas ng Nirvana Stage Elders. Pagkatapos na ang Sect Leader ng Earth Fiend Sect ay Nosapian ng Earth Fiend, talagang nakontrol niya ang tatlong Elder na sinalakay ng Frenzied Fiendish Chi. Labis na nabigla si Yezuan. Kung iyon ang kaso, ito ay masyadong nakakatakot. Sa di kalayuan, bukod sa 4 na taong ito, mayroon ding itim na catacomb. Sa sandaling ito, isang tuloy-tuloy na agos ng nakamamatay na aura ang bumubulusok mula sa catacomb na ito, na kumakalat sa lahat ng direksyon. Ginamit ni Yezuan ang kanyang genuine chi at 10,000 mammoth strength para harangan ang nakamamatay na aura, kaya naman siya ay nakaligtas. Ngayon, medyo mahirap para sa kanya. Mayroon talagang tatlong unang antas ng Elder sa Nirvana Stage dito. Medyo mahirap na harapin sila ng buo, hindi pa banggitin ang Sect Master ng Earth Fiend Sect na sinapian ng Earth Fiend. Ito lang ang paraan. Aakitin ko muna ang tatlong taong ito palayo, pagkatapos ay gamitin ang Killing Fist para patayin sila. Kapag dumating na ang oras na ako ay makalusot, magkakaroon ako ng kakayahang makipaglaban sa Sect Master ng Earth Fiend Sect. Matapos mag-isip si Yezuan sa kanyang puso, muli siyang umalis. Ang Earth Fiend Sect ay palaging nagre-recruit ng mga henyo, kaya walang gaanong tao sa sekta, mga 10,000 lamang. Gayunpaman, mula nang sumiklab ang nakamamatay na aura, hindi maraming tao ang naligtas. Sa sandaling ito, 3 hanggang 4,000 tao na lamang ang natitira. Sa kanila, 100 ang kinokontrol ni Yezuan at Luo. Kung hindi umalis ang Xuanming Duo Demons, malamang napatay na sila ngayon. Sa makatuwid, hindi sila binigyang pansin ni Yezuan. Sino ang nakakaalam kung saan namatay ang Xuanming Duo Demons? Wala siyang oras para maghanap. Sa oras na bumalik siya sa plaza ng Earth Fiend Sect, nahuli na ni Luo at ng 2 pa ang ilang daang tao. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Yezuan na kumilos ng personal. Ito ay isang napakahalagang misyon. Ito ay alinman sa tagumpay o kabiguan. Anyway, may natitira pang mahigit 8 minuto. Ito ay magiging mas ligtas upang makakuha ng mas maraming tao. Gayunpaman, nang mahuli ni Yezuan at ng iba pang 3 ang higit sa 400 eksperto ng Earth Fiend Sect na naapektuhan ng nakamamatay na aura, biglang lumitaw ang 3 Nirvana Stage Elder. Pagkatapos, biglang tumigil ang mga taong ito. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at agad na ginamit ang kanyang Eye of Insight para i-scan ang lugar. Natuklasan niya na ang dami ng masamang aura sa loob ng mga katawan ng 3 unang antas ng Nirvana Stage Earth Fiend Sect Elders ay kahanga-hanga, 10 beses kaysa kay Elderlin mula noon. Natatakot ako na ang 3 ito ay naging makapangyarihang mga tagapaglingkod ng Earth Fiend at nagsisimula ng kontrolin ang mga disipulo ng Earth Fiend Sect na ito. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Sigaw niya sa isip niya, gawin mo. Pagpatay ng pista, kumikislap ang kanyang mga mata. Nagsimula ang massacre. Young Master, kanina pa kita hinihintay na sabihin yan. Itinikom ni Luo ang kanyang cherry lips at agad na lumikha ng daan-daang clone. Pagkatapos, nag-condensed siya ng purifying demonic lotus flame at sinira ito. Agad, ang daan-daang nahuli na mga elite ng Earth Fiend Sect ay nasunog hanggang sa abo. Ang pagpapalakas ng kapistahan ng pagpatay ni Yezuan ay agad na nadobo. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Magpatuloy kayo. Papatayin ko itong 3. Sumigaw si Yezuan sa mahinang boses at bumaril na parang palaso. Kumislap ang mga mata ng 3 Nirvana Stage Elite. Pagkatapos, inatake ng 2 hanggang 3,000 tao sa kanilang paligid si Yezuan at ang 3 pa. Nakokontrol talaga nila. Fair na. Nag-react si Yezuan. Paano kung maging tinak silang 4? 3 lang ang Nirvana Stage Elders dito. Ang iba ay nasa fragmentation stage. Luo at ang iba pang 2 ay ganap na hindi tugma. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash.
Hinawakan ni Yezuan ang Scarlet Flame Sword at nilaslas. Isang gintong apoy na dragon ang lumabas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Golden Flame Dragon ay 3 beses na mas malaki kaysa dati. Bilang karagdagan sa pagpapahusay ng Killing Fist, ipinagpalit din ni Yezuan ang isang 8th stage. Fragmentation Stage Burning Sky Peel. Ang kapangyarihan ng kanyang pamamaraan ng apoy ay lubhang nadagdagan. Bilang karagdagan sa flame attack ng Immortal Phoenix Bloodline, napakalakas ng hakbang na ito. Gayunpaman, ang lakas ng 3 Nirvana Stage Elder na ito ay nasa ibaba lamang ng pinuno ng Earthfiend Sect. Bilang karagdagan sa napakalaking nakamamatay na aura sa kanilang mga katawan, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. "Mamatay ka, kuya!" Sabay-sabay na sigaw nilang tatlo at mabangis na umatake. Bagamat malakas ang atake ni Yezuan, ginamit nilang tatlo ang kanilang Nirvana Flames. Sa makatuwid, sila ay pantay na tugma. Pati ang Eye of Destruction ay natalo. Gayunpaman, si Luo at ang dalawa pa ay gumagalaw pa rin sa libu-libong tao. Ang pagpapahusay ng Killing Fist ay tumataas pa rin. Muli, hindi natarante si Yezuan nang muli siyang umatake. Sa pagkakataong ito, ang pag-atake ay mas malakas kaysa dati. Ang 3 unang antas ng Nirvana Stage Elders ay muling gumawa ng kanilang hakbang. This time around, pantay-pantay pa rin sila. Gusto kong makita kung kaya mo pa itong kunin sa pagkakataong ito. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Bigla siyang gumawa ng clone. Ang Burning Sky Peel ay epektibo sa pinagsamang estado. Gayunpaman, nang lumikha siya ng isang clone, ang orihinal na katawan lamang ang epektibo. Kaya naman, agad na pinalitan ni Yezuan ang isang Freezing Sky Peel at nilamon ito. Kabanata 1357, Ice and Fire Dual Dragon Sword Array. Dual Dragon Roar. Nagtagpo ang mga silhouette ng yelo at apoy na dragon at ibinuka ang kanilang mga bibig. Ang lakas ng pag-ataking ito ay 2 hanggang 3 beses na mas malakas kaysa sa Peerless Flame Dragon Slash. Sapat na para patayin agad silang tatlo. Nakaramdam din ng kakaibang aura ang 3 Earthfiend Sect Elder. Gayunpaman, wala silang oras upang umiwas at maaari lamang itong harapin ng direkta. Ginamit nila ang Nirvana Fire para protektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang pag-atake na ito ay hindi maliit na bagay. Pagkatapos nilang lamunin, kahit abo ay hindi naiwan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. 3 notification ng system ang sunod-sunod na tumunog, na naging sanhi ng pagtaas ng intensyon ng pagpatay kay Yezuan. Halos magkasabay na namatay silang tatlo, na dumb-oble ang pagtaas ng Killing Fist. Ang kasalukuyang combat power ni Yezuan ay 3 beses na mas malakas kaysa dati. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Yezuan at kinuha ang Universe Rings ng 3. Ang mga bagay sa loob ay sapat na para makalusot siya sa ika-9 na antas ng Void Breaking Realm. Gayunpaman, hindi niya agad nilamon ang mga ito. "Ituloy mo ang pagpatay," sinabi ni Yezuan kay Luo at sa dalawa pa. Nasa ika-8 antas pa lamang siya ng Void Breaking Realm ngayon. Kung napatay niya ang mga eksperto sa Earthfiend Sect na na-invade ng demonyong aura, maaaring maabot niya ang pinakamataas na limitasyon. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang Devar Point. Gayunpaman, may limitasyon sa oras ang Killing Fist, kaya kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang mga notification ng system ay patuloy na tumutunog sa isip ni Yezuan. Ang kanyang lakas ay patuloy na tumaas. Konti na lang, konti na lang. Napaisip si Yezuan at mas mabilis na kumilos. Kasabay nito, ang tagal ng Killing Feast ay bumababa. Sa wakas, sa ika-7 segundo pagkatapos ng pagkamatay ng 3 Nirvana Stage Practitioner, ibang system notification ang tumunog. Ding! Umabot na sa upper limit ang Killing Intent. Gusto mo bang palitan ito ng Devar Points? Oo. Ding! Na-reset sa 0 ang Killing Intent. Nakakuha ang host ng isang Devar Point. Ang halaga ng layunin ng pagpatay ni Yezuan ay agad na na-reset sa 0. Sa sandaling ito, hindi man lang niya magamit ang kanyang pagsabog ng layuning pumatay.
Gayunpaman, nag-imbak siya ng ilang mga armas. Direkta niyang nilamon ang mga sandata na ito. Hindi lamang tumaas ang kanyang cultivation level, ngunit tumaas din ang kanyang layunin sa pagpatay. Sige, luho-luho, magpatuloy kayo. Matapos ibigay ni Yesuan ang kanyang mga tagubilin sa kanilang tatlo, tumalikod siya at umalis. Kasabay nito, sa sandaling lumingon siya, ang kanyang aura ay biglang tumaas ng ilang beses. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ikasyam na yugto ng fragmentation stage. Ang pagpapalakas ng kapistahan ng pagpatay ay batay sa porsyento. Sa makatuwid, pagkatapos na makalusot si Yesuan, kahit na ang amplification ay 2.2 beses pa rin, ang amplification ay mas malaki kaysa noong siya ay nasa ikawalong yugto ng fragmentation realm. Pagkatapos ng tagumpay, mabilis na sumugod si Yesuan patungo sa likod ng bundok ng Earthfiend Sect. Makalipas ang 3 segundo, nakita niyang muli ang pinuno ng sekta ng Earthfiend Sect. 3 segundo na lang ang natitira sa Killing Fist. 3 seconds is enough to kill you. Nanlaki ang mga mata ni Yesuan habang nagpapalit siya ng isa pang Frozen Heaven Peel. Tapos, nag-clone siya. Ice and Fire Twin Dragon Sword Formation. Twin Dragon Roar. Bago na pagtanto ng pinuno ng sekta ng Earthfiend Sect ang nangyari, direktang umatake si Yesuan. Ang kambal na dagandong ng dragon ay tumagos sa hangin at pinatay ang pinuno ng sekta ng Earthfiend Sect sa isang kisap mata. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Napakataas ng layunin ng pagpatay sa isang pangalawang yugto ng Nirvana Realm Martial Artist. Sa pangkalahatan, ang chain mission ay itinuturing na matagumpay na natapos. Gayunpaman, nagulat siya sa susunod na notification ng system. Ding! Tapos na ang ikatlong round ng chain mission. Ding! Na-trigger ng host ang ikaapat na round ng chain mission. Patayin ang galit na Earthfiend sa Earthfiend Cave. Kapag natapos ang mission, random na kukuha ang host ng 2 sa sumusunod na 3 reward. Reward 1, Beast God Bloodline Power Advancement at Agility Advancement ay pinagsama. Ang level ng advancement ay mas mataas sa 2. Kasabay nito, ang pagtaas ng bilis ng paggalaw mula sa agility ay hindi limitado sa lupa. Panipi, Reward 2, ay activate ang God-slaying bloodline at pumatay sa isang hit. Reward 3, Monster Growth Speed Advancement, Monster Attribute Advancement, at Monster Expansion Advancement ay pinagsama-sama. Ang antas ng advancement ay mas mataas sa 3. Ito ang 3 gantimpala para sa pagkumpleto ng chain random mission na ito. Nang makita ito, hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Yesuan. Sa 3 gantimpala, may 2 na labis siyang ikinainggit. Sila ang una at pangalawang gantimpala. Ngayon, ang kanyang lakas ay umabant ng 6 na beses, at ang kanyang liksi ay umabant ng 10 beses. Kung pagsasamahin sila, aabot din ang kanyang lakas sa 10 beses. Kasabay nito, ang bilis ng paglipad niya ay doble mula ngayon. Isa lamang itong makadiyos na kasanayan. Kung tungkol sa pangalawang gantimpala, ito ay mas kahanga-hanga. Talagang pinayagan siya nitong i-activate ang one-hit kill skill na pinangarap niya. Bagamat ang one-hit kill skill na ito ay may napakababang posibilidad na ma-activate, ito ay isang makadiyos na kasanayan kung ito ay na-activate. Kahit gaano pa kalakas ang kalaban, basta't nasugatan, isang tama lang ang papatayin. Bukod dito, ang sure kill skill na ito ay epektibo rin laban sa kaaway. Kahit na ito ay isang kasanayan na maaaring sirain ang langit at lupa, hanggat ang casual na Truchi / ni Yesuan ay nakapag-trigger ng sure kill effect, magagawa niyang sirain ang mapanirang kasanayan ng kalaban. Para sa ikatlong gantimpala, hindi ito mahalaga kay Yesuan. Pagkatapos ng lahat, ang 3 mga landas ng pagsulong na ito ay nangyari na umabant ng 6 na beses. Kahit pagsama-samahin sila, walang pagtaas. Ang pinakamahalaga, hindi gagamitin ni Yesuan ang kanyang DevR points para isulong ang 3 landas na ito. Gayunpaman, kung mayroong mga gantimpala mula sa mga random na misyon sa hinaharap, magandang ideya na isulong ang lahat ng 3 landas ng sabay-sabay. Sa 3 reward na ito, kikita sana si Yesuan sa random na pag-drawing ng 2 sa kanila. Kung maganda ang swerte niya, baka ma-drawing niya ang 2 na nagustuhan niya. Iyon ay isang makadiyos na kasanayan. Ngunit muli, upang makumplito ang chain mission na ito,
kailangan niyang patayin ang Mad Demon. Para mailagay ang misyon na ito pagkatapos patayin ang Earth Fiend Sect Leader, nangangahulugan ito na ang Mad Demon ay mas malakas kaysa sa Earth Fiend Sect Leader. Kahit na pinatay ko ang Earth Fiend Sect Leader, na-enhance ako ng Fist of Slaughter kanina lang. Ngayon na ilang segundo na lang ang natitira, kailangan kong kumilos ng mabilis. Sa pag-iisip nito, agad na lumipat si Yesuan at sumisid sa kuweba sa ilalim ng lupa na patuloy na bumubulwak ng nakamamatay na aura. Gayunpaman, ang nakakalungkot ay kahit na natapos na ang kapistahan ng pagpatay, hindi pa rin niya mahanap ang baliw na demonyo. Ni hindi niya maramdaman. Anong trahedya? Sana wala sa third level ng Nirvana Realm ang Mad Demon na ito. Kung hindi, magiging mahirap na labanan. Walang magawang umiling si Yesuan at nagpatuloy sa pagsisid. Sa kuweba sa ilalim ng lupa na ito, patuloy na tumaas ang nakamamatay na aura. Habang lumalalim siya, mas lumalakas ito. Nang siya ay pababa, nakita niya ang mga bakas ng isang hanay sa pasukan ng yungib. Tila ang hanay ay hindi naprotektahan ng maayos at ang nakamamatay na aura ay nasira, na nagresulta sa pagkalipol ng sekta. Si Yesuan ay napakaingat sa kanyang pagbaba dahil naramdaman niyang ang baliw na demonyong ito ay hindi kasing simple ng tila. Ang Earth Fiend sa loob ng Earth Fiend Sect Leader na agad na pinatay ay malamang na maliit lang. Kabanata 1358. Ang Mad Spectre na ito ang pinakamakapangyarihan sa Seven Spectres. Ang kakayahan nito ay hindi dapat maliitin. Kailangan kong maging handa para sa Eye of the Void. Kung may nangyaring masama, tatakas ako. Mas mahalaga ang buhay ko. Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili habang lumapag siya sa ilalim ng catacombs. May mga maliliit na kuweba sa lahat ng panig ng catacombs. Gayunpaman, hindi natuklasan ni Yesuan ang anumang buhay na nilalang na nasa saklaw ng kanyang mga pandama. Wei Zhenchen, tuklasin ang daan. Pinakawalan ni Yesuan si Wei Zhenchen at inutusan itong pumasok sa isa sa mga kuweba para mag-imbestiga. Napakabilis ni Wei Zhenchen. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang kamatayan. Hindi nagtagal, nakita nito ang lugar sa labas ng pandama ni Yesuan. Gayunpaman, hindi nagtagal, narinig ni Yesuan ang isang serye ng mga notification sa system. Ding! Patay na si Wei Zhenchen. Ding! Nabuhay na muli si Wei Zhenchen. Patay! Nagtaas ng kilay si Yesuan. Tila dapat naroon ang Mad Spectre. Gayunpaman, nang siya ay lilipat, napansin niya ang isang bahagyang paggalaw. Bakas ng nakamamatay na aura ang biglang lumabas sa maliliit na kuwebang ito. Ang mga mamamatay tao na aura na ito ay iba sa mga mamamatay tao na aura sa catacombs. Maaari silang ay condensed sa mga anyo, na kung saan ay ang Earth Spectres. Pagkatapos, ang Earth Spectres ay na-condensed sa mga anyo at gumapang palabas ng mga kuweba. Ang Earth Spectres ay isang kakaibang uri ng heaven-reaching beast. Sila ay condensed mula sa mamamatay tao aura. Ang kanilang mga katawan ay ganap na itim at bahagyang naglalabas ng itim na glow. Iba ang itsura nila. Ang iba ay parang alakdan, ang iba ay parang alupihan. Napakarami. Bahagyang nagulat si Yesuan. Sa sandaling ito, naramdaman na niya ang 12-dosenang Earth Spectres. Sa kabutihang palad, hindi malakas ang mga aura ng Earth Spectres na ito. Mukhang nasa 9th stage pa lang sila ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, pagkatapos lumitaw ang Earth Spectres na ito, bigla silang nagsimulang magsanib at lumakas. Kaya naghiwalay sila. Patayin. Naunawaan kaagad ni Yesuan. Agad niyang tinawag si Luo Luo at ang dalawa pa upang salakayin ang mas maliit na Earth Spectres. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Nagsimula na ring umatake si Yesuan. Ang nag-iisang gintong apoy na dragon ay sapat na upang ganap na mapuksa ang 2 o 3 maliliit na Earth Fiends. Bagamat lumipas na ang tulong mula sa Massacre Feast, sa kanyang kasalukuyang kakayahan, kaya pa niyang lumaban sa isang second level na dalubhasa sa Nirvana Realm, lalo pa itong maliliit na Earth Emanations na hindi pa nakarating sa Nirvana Realm. Gayunpaman, habang pinapatay nila ang maliliit na Earth Fiends na ito, may ilang malalaking figure ang biglang gumapang palabas mula sa ilang bahagyang mas malalaking kuweba. Ang 5 Earth Fiend na ito ay nasa Nirvana Realm. Matangkad sila at matipuno, nakatayo ng hindi bababa sa 2 metro ang taas. Pagkatapos nilang lumitaw,
mabilis nilang naabsorb ang maliliit na Earth emanation sa kanilang paligid at mabilis na lumaki. Sinusubukan nilang magtipon upang bumuo ng Earthen Fiend. Agad namang nag-react si Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Naglunsad siya ng pag-atake sa Earth Fiend na umabot na sa 3 metro. Ang epekto ng Burning Heaven Peel ay 1 oras ang haba, at kasama ng epekto ng Immortal Divine Phoenix Bloodline at Sword God Bloodline, kahit na ito ay isang second level na eksperto sa Nirvana stage, kung hindi nila gagamitin ang Nirvana Flames, tiyak na hindi nila ito matatanggap. Gayunpaman, ang Earth Fiend na ito ay hindi dapat gawing trifle. Sa isang kisap mata, lumaki ito sa taas ng isang dalubhasa sa Nirvana stage. Ibinuka nito ang bibig at iniluwa ang isang subo ng itim na nakamamatay na aura, na bumangga sa gintong Flame Dragon. Gayunpaman, sa pagtataka ni Yezuan, ang kapangyarihan ng gintong Flame Dragon na ito ay mas malakas kaysa dati. Tama, ang Golden Vital Energy ng Eye of Glory ay may karagdagang damage effect sa ilang bagay. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng epiphany si Yezuan. Kahit na ang isang dalubhasa sa Nirvana stage sa ikalawang antas ay hindi maglalakas loob na pasukin ang nakamamatay na aura cave na ito, ngunit magagawa niya iyon ng hindi kumukumpas ng takip mata. Ito ay hindi dahil sa anumang bagay, ngunit dahil sa gintong vital energy na ito. Sa labas, mas manipis ang nakamamatay na aura, kaya ayos lang si Luoluo. Gayunpaman, dito, kinailangan ni Luoluo na gamitin ang kanyang vital energy at all creations force para paghiwalayin ang nakamamatay na aura at pigilan itong maabsorb. Ang gintong vital energy na ito ay may magandang epekto sa nakamamatay na aura. Agad nitong winasak ang nakamamatay na aura attack at pagkatapos ay pinasabog ang Earth Fiend. Umuungol. Napakasakit ng Earth Fiend na ito kaya umungol. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, nagsimulang umatake ng baliw. Sa isang kisap mata, napatay ang Earth Fiend na ito. Wei Zhenchen, kolektahin mo. Sabi ni Yezuan kay Luoluo. Kanina, ipinagpalit na niya ang isang bagay na tinatawag na Murderous Aura Engravings Bottle. Ang Murderous Aura Engravings Bottle na ito ay espesyal na ginamit upang sumipsip ng nakamamatay na aura. Kanina lang sinisipsip ni Wei Zhenchen ang nakamamatay na aura. Pagdating ng oras, magagamit niya ito para pinuhin ang Earth Fiend Peel. Sa kabilang panig, ilang Earth Fiends ang nakarating din sa Nirvana stage. Gayunpaman, ang kasalukuyang Yezuan ay hindi natatakot sa kanila. Ang bawat Earth Fiend na tinamaan ng Unparalleled Flame Dragon Slash ay naging abo. Pagkatapos ng kamatayan, ang nakamamatay na aura ay hinigop muli. Bagamat talagang gustong mahuli ni Yezuan ang isang Earth Fiend, ang Chain Random Mission ay nangangailangan sa kanya na linisin ang mga Earth Fiend na ito. Kaya naman, wala siyang pagpipilian. Di nagtagal, ang mga Earth Fiend na ito ay isa-isang inalis ni Yezuan. Mabuti na lang at naghiwalay ang mga Earth Fiend na ito. Kung sila ay magsasama-sama, natatakot ako na nasa ikatlong antas sila ng Nirvana stage. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang ikatlong antas ng Nirvana stage Frenzied Fiend ay may namumukod-tanging kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kahit na may Eye of Glory, malamang na kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan. Buti na lang at binabantayan siya ng langit. Ang Frenzied Fiend na ito ay talagang nagkusa na hatiin sa mas maliliit. Pagkatapos, isa-isa silang pinatay ni Yezuan. Pagkatapos nilang mamatay, hiniling ni Yezuan kay Wei Zhenchen na simulan ang pagsipsip ng nakamamatay na aura sa lahat ng dako. Ang Earth Fiend ang pinagmula ng nakamamatay na aura. Kapag namatay ang Earth Fiend, hindi nalalabas ang nakamamatay na aura. Hindi nagtagal, lahat ng nakamamatay na aura sa mga catacomb ay inalis. Sa napakaraming nakamamatay na aura, sapat na upang pinuhin ang maraming Earth Fiend Peels. Dapat ay makalusot ako sa tuktok ng ikasyam na antas ng fragmentation stage. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang kailangan para makapasok sa ikasyam na antas ng fragmentation stage hanggang sa Nirvana stage. Baka ito na naman ang Nirvana Peel. Naramdaman ni Yezuan na dapat iba na sa pagkakataong ito. Matapos masipsap ang lahat ng nakamamatay na aura sa mga catacomb, hiniling ni Yezuan kay Wei Zhenchen na ipagpatuloy ito sa labas. Kasabay nito, sa wakas ay tumunog ang naantalang notification ng system. Ding!
Nakumpleto na ng host ang chain random mission. Gusto mo bang gumuhit ng random reward? Oo, sagot ni Yezuan. Pagkatapos, isang gulong ang lumitaw sa kanyang isipan. Tulad ng isang lottery, nagsimula siyang gumuhit ng kanyang dalawang gantimpala. Sa tatlo, napakabigay na ng mga pabuya. Inaasahan lamang ni Yezuan na makukuha niya ang kasanayang one-hit kill. Ito ay isang makajos na kasanayan. Isa itong makajos na kasanayan na maaaring pumatay kahit isang eksperto sa Connecting Heaven Level 9 sa ilang segundo. Ding! Kumpleto na ang reward draw. Na-notify ang system. Sa oras na ito, tiningnan ni Yezuan ng malapitan at napagtanto na talagang naka-jackpot na siya. Sa tatlo, pinili niya ang unang gantimpala at ang pangalawang gantimpala. Sa madaling salita, na-drawing niya ang one-hit kill skill na nagkakahalaga ng 5 DevR points. Haha, hindi napigilan ni Yezuan na tumawa ng baliw sa langit. Hindi niya nakuha ang gantimpala para sa ebolusyon ng hayop. Ding! Matagumpay na nagsanib ang Beast God Bloodline Power Evolution at Agility Evolution. Ding! Natutunan ng host ang one-hit kill skill. Tumunog ang dalawang system notification. Tuwang-tuwa si Yezuan kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. Kabanata 1359. Agad na ginamit ni Yezuan ang Shadow of the Imperial Wind Dragon. Gaya ng inaasahan, na-double ang kanyang bilis sa ere dahil sa kanyang dexterity advancement. Mabuti, hindi ko na kailangang makipaglaban sa lupa mula ngayon. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Dahil 6 na beses lang umabant ang kanyang lakas noon, tumaas ang kanyang lakas ng 60%. Ngayon na ito ay pinagsama sa kanyang dexterity advancement, ito ay sapilitang nadagdagan sa 100%, tulad ng kanyang dexterity advancement. Sa madaling salita, medyo nadagdagan ng kaunti ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa one-hit kill skill. Ang one-hit kill skill na ito ay katulad ng Eye of Glory. Maaari itong i-activate o i-deactivate upang maiwasan ang aksidenteng pinsala sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Matapos itong i-activate, sa tuwing umaatake si Yezuan, magti-trigger ito ng one-hit kill. Kung na-trigger, ang pag-atake na ito ay agad na papatayin ang kalaban o sisirain ang pag-atake ng kalaban. Hindi ko makita ang probability, kaya hindi ko alam kung gaano kababa. 1% ba, 1 in 8,000, or even 1 in 10,000? Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, tumaas ang rate ng pag-activate ng kasanayang one-hit kill na ito sa tuwing umuunlad ito. Halimbawa, kung ang paunang rate ng pag-activate ay 1%, pagkatapos ng isang pagsulong, ito ay magiging 2%, at pagkatapos ng 9 na pagsulong, ito ay magiging 10%. Gayunpaman, tinansya ni Yezuan na ang posibilidad ay hindi aabot sa 1% dahil ito ay masyadong mataas. Ito ay dapat na hindi bababa sa 1 sa 10,000. 1 sa 10,000, hindi iyon masama. Sa hinaharap, gagawa ako ng divine ability tulad ng Throbbing Earth. Ang isang pag-atake ay maaaring mag-trigger ng daan-daang beses. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Natuklasan niya na may isa pang paraan para mapataas ang activation rate, at iyon ay ang pagkakaroon ng lucky equipment. Maaaring palitan ang lucky equipment sa shop, ngunit hindi ito mabibili gamit ang Super DevR Crystals. Maaari lamang itong palitan ng DevR Points. Kung mayroon siyang lucky equipment, sa hinaharap, kapag nagpino ng mga table tasks, nagpapanday ng mga armas, o kahit na nagpapalitan ng mga item, maaaring magkaroon ng kritikal na epekto, gaya ng doble o triple na pinsala. Bilang karagdagan, kung nais niyang makakuha ng swerte, maaari rin niyang pinuhin ang mga blessings. Ang pagbuhos ng blessings sa mga armas o kagamitan ay magpapalaki rin ng kanyang swerte. Halimbawa, kung tumaas ng 1 punto ang luck ng Megatron, maaaring magkaroon ng kritikal na hit effect ang mga pag-atake nito sa hinaharap, at ang lakas ng pag-atake nito ay maaaring tumaas ng husto. Kung ito ay ang Radiant set, kung gayon maaari nitong harangan ang mga kritikal na hit kapag nakakakuha ng pinsala, na nagpapahina sa lakas ng pag-atake ng kalaban. Sinabi na kapag ang isang kagamitan ay may 9th na puntos ng swerte, ito ay magkakaroon ng hindi inaasahang epekto. Ngayong natapos na ang chain ng random quests at nakolekta na ang mga reward,
oras na para umalis si Yezuan sa mapahamak na lugar na ito. Pumunta siya sa Earth Emanations Island para sa isang mahalagang dahilan, upang mahanap ang Xuanming Duo Demons. Hindi niya alam kung ang Xuanming Duo Demons ay namatay sa kaguluhan ng nakamamatay na aura. Ano man ang mangyari, kailangan niyang maingat na hanapin ang mga ito. Kung sila ay patay na, si Mo Xiaoye ay makakapagpahinga ng mapayapa. Sa labas, tumigil na rin ang labanan. Si Luoluo at ang mga taong nasa ilalim ng kanyang kontrol ay pinatay na ang lahat, walang iniwang nakaligtas. Sa sandaling ito, hinahanap nila ang dalawang tao sa portrait. Naghahanda na baligtarin ang buong Earth Fin Sect. Young Master, ito ay isang interspatial ring. Sa oras na ito, biglang lumapit si Luoluo na may dalang malaking bag ng tela. Mayroong libu-libong interspatial ring sa loob nito. Bagamat ang karamihan sa kanila ay walang gaanong halaga, nadagdagan pa rin nila ang isang malaking kapalaran. Inimbak ni Yezuan ang ilan sa mga sangkap na kailangan para pinuhin ang Earth Fin Peel at pagkatapos ay nilamon ang natitira. Ding! Nakapasok na ang host sa tuktok ng ikasyam na antas ng Fragmentation Realm. Ding! Nag-trigger ang host ng espesyal na level up quest, Nirvana Realm. Tinatanggap mo ba? Nang marinig niya ang system notification, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. What the hell ay isang espesyal na level up na paghahanap para sa Nirvana Realm? Tanggapin mo. Ding! Kapag natanggap, magkakaroon ng breakthrough requirement para sa bawat breakthrough. Tinatanggap mo ba? Ang sistema talaga ay nagbigay sa kanya ng isa pang abiso. Natahimik si Yezuan. Mukhang hindi ganoon kadaling tapusin ang espesyal na level up na paghahanap na ito. Marahil ay kailangan niyang maabot ang ikasyam na antas ng Nirvana Realm. Dahil ito ay tumagal ng napakatagal, ang mga gantimpala ay dapat na napakabigay. Nang maisip niya ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sumagot siya sa kanyang puso, tanggapin mo. Ding! Matagumpay na natanggap ng host ang espesyal na level up na quest Nirvana Realm. Ang kasalukuyang kinakailangan ng breakthrough ay ang 10,000 Beast Fire. Nagulat si Yezuan dahil narinig niya na ang pag-level up ng Nirvana Realm ay nangangailangan ng kakaibang apoy. Kakaibang apoy iyon. Siya ay nasa ikasyam na antas ng Fragmentation Realm. Kung gusto niyang makalusot mula sa ikasyam na antas ng Fragmentation Realm hanggang sa Nirvana Realm, kailangan talaga niyang sumanib sa 10,000 Beast Fire, na nireranggo ng 100 sa Strange Fire List. Kung wala ang 10,000 Beast Fire, siya ay mananatili sa ikasyam na antas ng Fragmentation Realm magpakailanman. Ano ba, Husky? Gustong umiyak ni Yezuan ngunit walang luha. Gayunpaman, pagkatapos tanggapin ang espesyal na level up na paghahanap na ito, hindi siya maaaring sumuko. Ngayon, ito ay isang trahedya. Ang buhay ay talagang puno ng ups and downs. Dati, pagkatapos makumplito ang chain of random quests, biglang sumabog ang kumpiyansa niya. Ngunit ngayon, ang kanyang kumpiyansa ay biglang bumagsak sa ilalim. Bagamat minsan na niyang nakuha ang Eternal Earthcore Fire, na nireranggo ng 73 sa Strange Fire List, nakuha niya ito sa malaking kapalaran. Ngayon, wala siyang ideya tungkol sa 10,000 Beast Fire, na nireranggo ng 100 sa Strange Fire List. Malamang na magtatagal ng maraming oras para mahanap ito. Ngayong mayroon na siyang mga pahiwatig tungkol sa Yin Yang Temple, paano siya magpapatuloy sa pag-iimbestiga kung siya ay natigil sa ikasyam na antas ng Fragmentation Realm? Mukhang kailangan kong mahanap ang 10,000 Beast Fire sa lalong madaling panahon. Saka lang ako makakalusot sa Nirvana Realm. Gumawa ng desisyon si Yezuan sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, ang paghahanap sa 10,000 Beast Fire at pagsisiyasat sa Yin Yang Temple ay hindi nagkasalungat. Gayunpaman, sa ngayon, mas mabuting gawin muna ang iba pang mga bagay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinimulan din ni Yezuan ang paghahanap sa mga bangkay. Ang 12 ng mga tao na kinokontrol ay tinanong ni Luoluo kanina. Hindi pa nila nakita ang Xuanming Duo Demons noon. Ilang matatanda mayroon ng Earth Devastation Sect? Tanong ni Yezuan sa isang 9th level Fragmentation Realm Guardian. Olo, matapat na sagot ng tagapag-alaga. Olo, nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Sa ikalawang round ng Chain of Random Quests, napatay niya ang 3 matatanda. Pagkatapos, pinatay niya ang 3 pang matatanda,
na naging 6 na matatanda. Kung gayon, paano naman ang 2 pang matatanda sa Nirvana Realm? Kayong mga lalaki, iguhit ang mga larawan ng 8 matatanda, sabi ni Yezuan. Pagkatapos, isa-isa niyang nakita ang mga portrait. Para sa mga eksperto sa antas na ito, ang pagguhit ay talagang madali para sa kanila. Nakilala ni Yezuan ang 6 sa kanila sa unang tingin. Tungkol naman sa natitirang 2 matanda, nakilala niya talaga ang isa sa kanila noon. Ang matandang mangingisda ang nagpaalala sa kanya na sumakay ng bangka patungo sa Earth Devastation Island. Dapat alam ko, walang masyadong eksperto sa Nirvana Realm dito. Sumimangot si Yezuan, ngunit nakatuon siya sa huling hindi pamilyar na larawan. Nasaan ang matanda na ito? Tumangala si Yezuan at nagtanong. I'm not sure, baka lumabas siya. Ang grupo ng mga eksperto sa Earth Devastation Sect ay umiling. Kung gayon saan siya nakatira? Patuloy na tanong ni Yezuan. Doon, itinuro ng isa sa kanila ang isang bundok. Sa sandaling iyon, mabilis na lumipad si Yezuan at natagpuan ang tirahan ng elder. Hinanap niyang mabuti at may nakita siyang kakaibang papel. Wheel of Charm na naman ba? Kabanata 1360, malamang na isang nakakabighaning layunin ang naiwan sa piraso ng papel na ito. Pagkatapos ay kinokontrol nito ang Earth Emanation Sect Elder na pinangalan ng Shuyang para ay escort ang Zuanming Twin Specters palayo. Hindi alam kung saan ang susunod na hintuan ng Earth Emanations Island. Fire Cloud Palace, Earth Emanations Island, at Void City. Ang 3 paksayon na ito ay magkatulad sa lakas. Sa makatuwid, dapat silang patungo sa isang mas malakas na lugar. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, isang tao ang biglang sumugod at nagulat, "Guro, may nawawalang barko sa daungan ng likod ng bundok." "Oh, saan patungo ang daungan ng likod ng bundok?" Nagtaas ng kilay si Yezuan at nagtanong. Ginagamit ang barkong iyon sa pagtawid sa Yunisei Sea Region. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa hitsura nito, umalis si Elder Shuyang kasama ang Zuanming Twin Specters at naghahanda na magtungo sa kabilang dulo ng Yunisei Sea Region. Gaano katagal bago matawid ang Yunisei Sea Region? Nagpatuloy si Yezuan sa pagtatanong. Ayon sa bilis ng Elder, malamang naaabuti ng isang araw ang pagtawid sa Yunisei Sea Region. Gayunpaman, ang whirlpool doon ay tila may pagbabago sa lalong madaling panahon. Kung gusto ni Master na umalis, pinakamahusay na gawin ito sa lalong madaling panahon. Magalang na sabi ng Guardian. Nang magbago ang whirlpool, nangangahulugan ito na ang Heaven Connecting Beast sa whirlpool ay nagpalit ng mga lugar upang maghanap ng pagkain. Sa tuwing may pagbabago, ang navigation map ay magiging walang silbi. Sa kabutihang palad, ang saklaw ng perception ni Yezuan ay mas malaki kaysa sa ikalawang yugto ng Nirvana Realm. Kahit na siya ay natangay sa whirlpool, magagamit niya ang Eyes of the Void para umalis. Kung mag-iikot ako sa Yunisei Sea Region, natatakot ako na aabutin ako ng 7 araw. Kung ganoon nga, hindi ko na maabutin. Nag-isip sandali si Yezuan at nagpas siyang humabol. Young Master, ano ang dapat nating gawin sa mga taong ito? Napatingin si Luoluo sa mga tao sa paligid niya. Ang mga taong ito ay may masamang aura na sumasalakay sa kanilang mga katawan. Kung hindi lang sila nakokontrol at kinukulam, malamang nagpatayan na sila. Kung ito ay dati, malamang na hiniling ni Yezuan sa kanila na magpakamatay. Gayunpaman, matapos malaman na ang ginintoang quintessential chi ay tinutulan ng masamang aura, nagpa siya. Siyang iligtas sila. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang ginintoang quintessential chi para paalisan ang masamang aura sa kanilang mga katawan, na nagpapahintulot sa kanila na bumalik sa normal. Makalipas ang ilang minuto, nalinas ang nakakapanghinayang aura sa katawan ng lahat. Salamat, Guru. Magalang na nagpasalamat sa kanya ang grupo ng mga tao. Luoluo, Terana. Nang walang ibang salita, malamig na tumalikod si Yezuan at tumangay sa likod ng bundok. Pagkatapos lamang nilang maglayag ay naalis ang kontrol ng mga taong ito. Ang Unfrozen Sea Realm ay lubhang mapanganib, ngunit gagamitin ni Yezuan ang Void Positioning System tuwing wala siyang gagawin. Kahit tumaob ang barko, lagi siyang makakabalik at makakapagpatuloy. Ding! Matagumpay na nakoncoct ang Earth Fintails, 100 ang dami. Ding! Matagumpay na nakoncoct ang Earth Fintails, 100 ang dami.
Ding! Matagumpay na nakoncoct ang Earth Fin Tales, 100 ang dami. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system. Ginamit ni Yezuan ang mga materyales sa devouring space para simulan ang pagpino sa Earth Fin Tale. Ang pangunahing bahagi ng Earth Fin Tale na ito ay ang napakasamang chi. Dahil hindi sapat ang antas ng napakasamang chi na ito, ang Earth Fin Tales na pinino ay halos nasa Fragmentation Realm at Nirvana Realm. Gayunpaman, ito ay sapat na para kay Luoluo. Kung magiging maayos ang lahat, makakaalis na sila sa Unfrozen Sea region sa loob ng 1 o 2 araw. Sa panahong ito, si Luoluo at ang Old Tree ay makakalusot sa 9 na antas ng Fragmentation Realm. Ang Unfrozen Sea region ay talagang isang bangungot para sa iba. Kahit na ang isang maliit na whirlpool ay maaaring pumatay ng isang 9 na antas ng Fragmentation Realm martial artist o kahit isang eksperto sa Nirvana Realm. Gayunpaman, medyo madali pa rin ito para kay Yezuan. Bagamat hindi niya pinayagang mag-scout si Wei Zhenchen, ang kanyang Eye of Perception ay sapat na malaki upang maiwasan ang hindi mabilang na malalaki at maliliit na whirlpool sa daan. Sa panahong ito, dahil sa mga pagbabago sa mga whirlpool, ang barko ay pumitik ng ilang beses. Gayunpaman, direktang ginamit ni Yezuan ang Eye of the Void para makatakas sa eksena. Pagkatapos ng 1 araw at kalahati, umalis siya sa Unfrozen Sea region. Sa oras na ito, sina Luoluo, Wei Zhenchen, at ang Old Tree ay nasa 9 na antas ng Fragmentation Realm. Sa kasamaang palad, ang kaharian ng isang bagay ay hindi maaaring mas mataas kaysa sa Panginoon nito. Sa makatuwid, kung hindi makalusot si Yezuan, hindi rin nila magagawa maliban kung gumamit sila ng devouring points upang i-unlock ang mga paghihigpit sa kaharian ng bagay. Pagkatapos umalis sa Unfrozen Sea region, tumingin si Yezuan sa paligid. Nagkataon na may dumaan na martial artist na 9th level Fragmentation Realm, kaya siya ay direktang kinokontrol nito. Bigyan mo ako ng Universe Ring. Direktang utos ni Yezuan sa kanya. Ang malas na lalaking ito ay hindi nagsalita at inihagis ang Universe Ring kay Yezuan. Sinuri ito ng huli at nakakita ng mapa. Ang pinakamalapit na puwersa sa lugar na ito ay isang puwersa na tinatawag na Thousand Beast Sect. Ito ay isang puwersa na kumokontrol sa Heaven-reaching beasts. Ang lakas nito ay hindi masama at bahagyang mas malakas kaysa sa Earthfiend Island. Ang Thousand Beasts Flame ay ipinanganak sa katawan ng Heaven-reaching beast. Tanging isang Heaven-reaching beast ng kahit man lang Nirvana Realm ang magkakaroon nito. Ang Thousand Beast Sect na ito ay maaaring magkaroon ng Thousand Beasts Flame. Ang mga mata ni Yezuan ay hindi maiwasang maglabas ng 2 sinag ng liwanag. Hindi naman masama ang swerte niya. Ang pinaka-kailangan niya ngayon ay ang Thousand Beasts Flame na unang nireranggo sa Exceptional Flame List. Ngayon, ang Thousand Beast Sect ay dumating na handa para sa kanya. Bukod dito, ang Elder Shuyang na nag-escort sa Zuan Ming Duo Demons ay malamang na pumunta sa Thousand Beast Sect upang i-escort ng mas malalakas na eksperto. Agad na iniligpit ni Yezuan ang mapa at naghanda na umalis. Gayunpaman, sa susunod na sandali, bigla siyang naisip ng isang tanong at nagtanong, "Narinig mo na ba ang tungkol sa Yinyang Sacred Palace?" Natigilan ang malas na lalaking ito na ninakawan. Tumanggaw siya at sinabing, "Narinig ko na." Boom! Ang sagot na ito ay nagpang-inig ng marahas sa puso ni Yezuan. Nahanap na niya sa wakas. Nasaan itong Yinyang Sacred Palace? Ang dami mong alam. Nag-aalalang tanong ni Yezuan. Ito ay nasa hilaga ng Thousand Beast Sect. Ito ay tumatagal ng halos kalahating buwan upang makarating. Ang sagradong palasyo ng Yin-Yang na ito ay lubhang nangingibabaw. Kung mayroong isang kapatid na lalaki o babae na kapareho ng edad sa mga nakapaligid na puwersa, dapat nilang iulat ito at dalhin sa Yin-Yang Sacred Palace upang alagaan. Kapag umabot sila sa isang tiyak na edad, ang magkapatid ay magsasama at magiging isang tao ng Yin at Yang. Hindi sila lalaki o babae. Kaya naman, maraming tao ang lumayo sa lugar na ito. Kahit na ang malas na lalaking ito ay nasa 9 na yugto pa lamang ng Fragmentation Realm, marami siyang alam. Tila natagpuan ni Yezuan ang tamang lugar. Kalahating buwan upang maglakbay pahilaga ng Thousand Beast Sect. Palihim na nagkalkula si Yezuan sa kanyang puso. Ang kalahating buwan ay batay sa bilis ng malas na ito. Kung naglakbay siya mag-isa,
aabutin siya ng hindi hihigit sa 2 araw. Gaano kalakas itong Yin Yang Sacred Palace? Patuloy na tanong ni Yezuan. Sinasabi na ito ay 10 beses o kahit 12 beses na mas malakas kaysa sa Thousand Beast Sect. Sagot ng malas na lalaki na ninakawan. Sa pagkakataong ito, tumahimik si Yezuan. Siya ay nasa ika-9 na yugto lamang ng Fragmentation Realm ngayon. Makakaharap lang niya ang isang second stage na Nirvana Realm martial artist. Nakaharap sa isang sangay ng Sacred Palace ng Yin Yang na 10 beses o kahit na 12 beses na mas malakas kaysa sa Thousand Beast Sect, biglang tumama ang kumpiyansa ni Yezuan.